Huwag niyo akong babasusin at insultuhin sa harap ng pamilya ko. Nay! Huwag mo akong piliting ipakaladkad kita sa mga tauhan ko. Kung itutuloy mo yung pagmamatigas mo, ilalayo ko na ang anak ko at apo ko ng tuluyang sayo. Gaano kaya kasakit para sa isang bata na mawalay sa kanyang mga magulang? Natitiyak kong dala-dala niya ang hinanakit na ito habang siya ay nagkakaedad. Pero sa kabilang banda, nasisiguro kong napakatindi rin ng sakit at ng pangungulila ng isang magulang. Lalo na kung sadyang inilayo at itinago ng biyanan ang kanyang anak sa loob ng maraming taon. Yan ang tagos sa pusong totoong kwento na pinamagatang My Missing Daughter, The Antonio Cordeta Story. Oo, hindi. Sasabihan ko na sila agad. Kung ngayon mo sasabihan, dapat inaasikaso mo yan. Sensa na. Ay, naku. Hoy, angkor, tamang-tama. Kararating lang nung anak ko galing Leyte. Yung kinikwento ko sa'yo, si Inday, ipakikilala ko siya sa'yo. Naku, Nanay Mercy. Nakakaya naman, ho. Tsura ko. At ka mahihiya, masipag ka naman, may itsura, at saka may diskarte sa buhay. Yan ang gusto ko para sa anak kong si Inday. Kesa naman mapunta siya sa mga babaero at basagulero. At hindi ka naman lugi sa anak ko, ha? Maganda yon. Nakapagkuleyo. Ha? Ligawan mo na. Yan. Kung ayaw niya, ng Mercy, ako na lang paporma sa anak. Aray, wag na, oy! Ikaw talaga, oh. Si Angkor lang ang gusto ko para sa anak ko. Ha? Angkor, pag nagkatuluyan kayo ng anak ko, ipamamana ko sa'yo itong munting kabuhayan ko dito sa Kalawan, ha? Pero, bibigyan niyo ako ng 1 dosenang apo. Sena. Nanay Mercy. Wala to. Ayan. Stoy, yung truck. Ay, ayun na. Inday! Nay! Nay! Inday! Angkor, taga General Santos ka, di ba? Opo, ma'am. Bakit kayo napadpad sa Palawan? Ano po yun, ma'am, noong 1972, nung nagkagulo doon sa Jinsan noon, sa Mindanao. Oo. Parang naging sakada kan papuntang Palawan. Bakit daw naisipan ng amo mong si Mercy na ireto ka sa anak niya? Sabi niya, may anak ako na nagtatrabaho sa Cebu. Dadalhin ko rito para gusto ko nga magiging manugang kita para magkita kayo. Aba, talagang gusto ka niya. Opo. O ano nangyari nung una kayo nagkilala ni Inday? Tumibok ba agad ang puso mo? Uy, yung kurso mo pala na engineering, hindi mo na ba itutuloy yun? Sayang yun ah. Kapos sa budget eh. Ikaw ba? Bala ko bang tapusin yung koleyo? Di na siguro. Sabi ni nanay, magnegosyo na lang daw. Angkor! Halika muna, tagay muna tayo. Sige na. Hindi, salamat na lang. Mukhang jackpot ka dyan sa kasama mo, Angkor ah. Baka naman pwede namin maalbor yan. Pasasayawin lang namin ni Jomar habang nagiinom kami. O sige na! Ang babastos nyo? Bastos! Bastos daw. Angkor, ang bastos, yung ganito. Ganyan! Ganyan ba? Susunod na basusin niyo si Inday at iba pang babae. Babasagin ko yung mga bungo niyo. Angkor, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Magalala. Ikaw, okay ka lang ba? Ha? Salamat ah. Pinagtanggol mo ko. Buti na nandiyan ka.
Pasensya na. Tara. Wala. Tara ka na. Jaime, ano, sa tingin mo? Sasagutin kaya ako ni Inday? Oo, pag narinig niya yung practice natin, may in love sa'yo yun. Galingan mo lang, ha? Salamat. Uy, Fred, dyan ka lang. May pila. Pards, ang dahil palang karibal, ha? Mukhang mayayaman pa itong mga to, lalo na to. Ha? Uy! Uy! Angkor, saan ka punta? Pasensya na. Uy! Angkor! Sandali. Pasensya na. Pasensya na. Angkor, saan ka pupunta? Ba't ka alis? Ano kasi, magbibilad pa kami ng mais bukas. Baka mag-aalis si Nanay Mercy eh. Balik ka na dun. Balikan mo na sila. Ayos lang ako. Nagsiselos ka ba? Ha? Nagsiselos ka, no? Tiyo! Teka, sandali. Para sa akin ba itong bulaklak? Bakit nahiya ka na naman? Alam mo bang paborito ko to? Uy, sandali pa. Paano mo nalaman paborito ko to? Ha? Angkor, alam mo, wag mo minamaliit ang mga bulaklak na to. Tsaka, wag mo minamaliit ang sarili mo. Ganito na lang. Balik muna tayo dun sa bahay. Kape muna tayo. Ha? Tara. Andiyan, huwag na. Baka kasi, alaskain lang ako ng mga maniligaw mo eh. Tingnan mo naman sila oh. Oh, walang-wala ako sa kanila eh. Ano ba labang ko? Diba, kahit isang tuka lang naman ako eh. Isa pa, tanggap ko naman na hindi mo ako magugustuhan. Hindi lang kita gusto. Mahal na kita. Ibig sabihin, kaya na? Ayaw mo ba? Hindi, gusto ko syempre. Sino ba naman maaayaw? Kaya na? Kaya. Promise? Hindi nga. Oo. Pwede ko na isigaw? Promise? Yeah! Hoy, ako'y sinagot! Makalipas lamang ng ilang buwan, ikinasal na sina Angkor at Inday at ipinamana na sa kanila ni Mercy ang mga ari-arian at negosyo nito sa Palawan. Hanggang sa magdalang tao na nga si Inday. Pero naging masela ng kalagayan nito, lalo nang iluluwal na niya ang bata. Namamaos na yung asawa ko, kakaire. Sa kanina pa pumutok yung panubigan niya. Angkor, hindi ka nakakatulong. Lumabas ka muna. Lalong ininervyos ang asawa mo. Hindi ko iiwan si Inday. Kailangan ho ako ng asawa ko ngayon. Pues, manahimik ka. Sige ba, anak? Yan, sige. Suhi ang anak mo. Kunti na lang. Isang malakas na iri-inday. Isang malakas. Ay, sige. Malapit na to. Hilutin mo. Isang malakas. Anak, kaya mo yan, kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Malakas, malakas. Isa. Kaya mo yan, sige, anak. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nailuwal na ba yung apo ko? Bakit ho hindi umuuha yung anak namin? Patay ang anak mo. Akin na yan ako, ililigtas ko yan ako. Akin na yan ako. Akin na ililigtas ko yan ako. Hindi, akin na. Akin na yan ako, ililigtas ko yan ako. Sa akin ka makinig ako yung tatay eh! Magpakatatag ka para kang hindi lalaki! Sige na! Sige! Wala! Wala! Wala!
Pahinga lang, anak. Pahinga lang, anak. Wala, anak. Paano kasakit sa inyo ni Inday na namatayan kayo ng panganay na anak? Ay, sobrang sakit, ma'am. Dahil, Sobrang sakit. Opo. Hindi ko naman inaasahan talaga na mawawala yung batang yun eh. Panganay ninyo, Opo, di ma'am. ba? Panganay po Pero naman. nagbuntis naman ulit si Inday, di ba? Opo. Ako, siyempre, dahil namatay yung panganay, naging mas tutok na tutok dito sa pangalawa ninyo. Oo, talagang Oo, no? ano ko po talaga. Pati sa pagmamahal. Pinapadama ko talaga siya na mahal ko siya. Hindi nawala ng pag-asa sina Angkor at Inday na sila ay makakabuo pa ng pamilya. Nabuntis ulit si Inday at sa pagkakataong ito'y naipanganak niya ng matiwasay ang kanilang anak na pinangalanan nilang Vivian. Kaya mo na ba na walang alalay kahit wala si tatay? Yakang-yaka po, tay. Wow! Anong mana ka talaga sa akin eh. Yan si anak ko, matibay ang loob ha. O sige anak, basta diretso lang yung tingin mo. Tapos pedal ka lang ha. Okay? Okay. 1, 2, 3. Go lang anak, go lang. Anak! Vivian, anak! Sabi ko na. Okay lang. Okay, huwag kayo mag-alala. Gasgas lang naman yan eh. Hindi ba sinabihan na kita dati? Huwag mong bibilhan ng bisikleta tong apo ko. Nay, yan ho yung gusto niya. Porket ba gusto ibibigay mo na? Tignan mo tuloy ang nangyari, oh. Nako, Angkor, kung ganito kabaluktot ang pagpapalaki mo sa apo ko, ha? Sasama ko na lang tong apo ko sa Leyte pag uwi ko. Ayun naman. Ako ba? Huwag ka naman ganyan magsalita sa akin sa harap ng asawa at anak ko. Para naman pinapahiya niyo na ako eh. Bakit? Ngayong ka pa tinabla ng hiya? Binata ka pa lang. Sa akin ka na kumukuha ng kinabubuhay mo. Oh, yung negosyo, tong bahay, saan ba nanggaling? Kung wala ako, wala kang pera. Wala ka ring pamilya. Ha? Tay, sorry po. Apo, bakit ka nagsusuri? Kasalanan niya ng tatay mo eh, hindi nag-iisip. Tara na! Nang malinisan ang sugat nitong bata. Ako! Kita mo yan, oh. Hindi pwede. Hindi ako papayag na magbakasyon kayo ng anak natin sa Leyte. Angkor, ano ka ba naman? Isang buwan lang hinihingi ni nanay. Juan? Inday, Disyembre na. Ano, doon kayo magpapasko? Eh di kung gusto mo, edi sumama ka. Pwede ka naman sumama eh. Alam mo, pagbigyan na natin si nanay, Angkor, at saka isa pa, may plano din naman talaga ako magbenta ng damit doon. Kapag ginusto talaga ng nanay, kailangan palagi na susunod, no? Pag nakaipon tayo, bubukod tayo, ha? At ibabalik natin sa nanay mo lahat ng negosyong pinamana niya. Ito, itong bahay na to, yung bukid, lahat, babalik natin sa kanya. Angkor, pwede ba? Huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon mo. Ha? Isipin mo, kailangan natin maging praktikal para maging maayos yung buhay ng anak natin. Puro sarili mo na iniisip mo eh. Sarili iniisip ko, hindi yun ang iniisip ko. Tayo iniisip ko. Yan, kitang-kita ko, yan. Kinakampihan mo yung nanay mo. Di ba? Tama ako? Eh, syempre, nanay ko yun. Klaseng tanong yan. Klaseng tanong yan? Ha? Asawa mo ko. Rinding-rinding na ako sa pangingailam ng nanay mo sa buhay natin. Yan taon na nga niya ako sinusumbatan eh. Ang tingin ni Nanay Mercy sa akin, ha? Paswelduhan na pwede niyang kontrolin. Pwede ba manahimik ka na mamaya marinig ka nila nanay? Eh ako puno-puno na kasi ako, kaya ako ganito. Puno na rin ako! Ang
Angkor, parang awa mo na. Ayoko na makipagtalo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama kami ni Vivian kay nanay sa Leyte. Dahil sa panghihimasok ni Mercy sa buhay nilang mag-asawa, napapadalas ang away ni Angkor at Inday. Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ni Angkor at ng kanyang biyanan, humuhugot na lang ng lakas si Angkor sa pagmamahal ng kanyang anak na si Vivian. Hanggang sa... Angkor ang anak natin. Pumupabayaan ang anak natin. Tay. Angkor ang anak natin. Pumupabayaan ang anak natin. Angkor ang anak natin. Tay. Pumupabayaan ang anak natin. Hanapin mo ko, Tay. Tay. Angkor ang anak natin. Pumupabayaan ang anak natin. Angkor ang anak natin. Day! Vivian! Day! Vivian, anak! Nanay Mercy! Vivian, anak! Dinala niya. Dinala niya sa Leyte. palihim. Palihim, dinala Oo, niya. tinakat siya sa akin. Pati si Inday kasama. Sumama, dinala niya. oo. Pumunta ka ba agad doon? Hindi ka na, Vivian. Angkor, tama na. Nasasaktan na yung bata. Wala ako ginagalang sa asawa mo eh. Tama na, nasasaktan. Kasi sinabi ko sa'yo, hindi ako pumapayag na magbakasyon kayo dito na anak ko. Kasi kinukutuban ako. Nanaginip ako na may masamang mangyayari sa inyo. Ano ba na panaginip? Angkor, namabaliw ka na ba? Ha? Alam mo yun yung problema sa'yo. Ang liit-liit ang problema natin, pinapalaki mo. Ba't hindi mo na lang kasi hayaan na dito muna kami kinanay? Ha? At saka hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Magbebenta nga ako ng damit dito! Tay, huwag na po kayong mag-away. Halika na! Sumama ka sa tatay mo! Tignan niyo yung anak niyo! Naapektuhan sa pag-aaway niyo. Tama na yan! Ate, ikaw na kumausap dyan. Hindi ko na talaga kaya, Vivian! naiinis na ako. Vivian, makinig ka sa tatay mo. Halika rito. Halika rito! Tama na! Angkor! Bitawan mo na kasi! Nasasaktan sila! Nagsisisi ko, pinakilala kita kay Inday. Wala kang modo! Bastos ka! Bastos ako? Matino at marespeto akong tao. Pero sinagad niyo na ako. Palagi na lang kayo nangingialam sa mga desisyon ko para sa pamilya ko. Itong ginagawa niyo? Ha? Nakakapanliit to. At oo, may utang na loob ako sa inyo. Pero sana naman, huwag niyo akong babastusin at insultuhin sa harap ng pamilya ko. Nay! Huwag mo akong piliting ipakaladkad kita sa mga tauhan ko. Wala ka sa teritoryo mo! Kung itutuloy mo yung pagmamatigas mo, ilalayo ko na ang anak ko at apo ko ng tuluyang sayo. Hindi mo pwedeng gawin. Ha? Hindi mo pwedeng gawin yan. Huwag mo kong subukan. Kapag ginusto ko, nakukuha ko. Mabigat man sa kalooban, napilitan si Angkor na payagan ng kanyang asawa at anak na magbakasyon kasama ng biyanan niya. Bumalik siya sa Palawan para asikasuhin ang kanilang kabuhayan sa bukid. Pero sa kasamaang palad, isang malagim na trahedya pala ang nakaambang sumubok sa kanyang pamilya. Alam mo, hirap talaga banggain ng biyenan mo, Pags. Pag mapera talaga, para kang mga langaw na nakatungtong sa kalabaw. Sarili ko nga lang iniisip ko. Pwede ko na siya suwagin eh. Kaya lang, ayoko na ng gulo eh. Ayoko rin na umaasa kami dun sa binan ko. Eh, kailan mo ba sila susunduin sa Leyte? Papas ko na, oh. Happy ka na ng anak mo niyan. Bukas. Handa na nga yung regalo ko sa anak ko eh. Jaime, alam mo, hindi na ako papayag na ilayo sa akin ni Nanay Mercy mag-ina ko ulit. Sasama ko sila dito sa ayaw at sa gusto niya. Angkor! Angkor! Pas? Pas? Bakit? Umiyak ka. Hindi mo ba natanggap yung telegrama ko? Yung barkong sinasakyan nila, Inday. Pati nung iba naming kamag-anak. Pumangga sa oil tanker. Wala na sila, Angkor.
Patayanisin ang lahat. Ano nadatnan mo nung pumunta ka sa Doña Paz office? 3 days muna bago ko nalaman doon. Ang tagal! Kasi wala akong dyaryo doon sa amin eh. Transistor lang. Radyo lang. Opo. Pumunta ako rito. Binirify ko talaga sa opisina ng Sulpicio kung Oo. nakamanipisto ba sila. Oo. Pinakita naman sa akin yung manipisto. Eh, sa cabin sila na pisto. Eh si Vivian, paano? Diyan. Bukas, yun naman ha. Ay, dali, itago mo si Vivian. Hindi niya dapat malaman nandito tatay. Sige na, sige po, ate. Nasaan na ho yung anak ko? Neng, halika na. Mauna na tayo sa simbahan. Paano po si Lola? Naku, sabi ni Lola mo, susunod siya doon. Halika na. Teka po, sino po ba yung kausap ni Lola? Ay, nako. Tauhan niya yan at sigurado ako nababali lang yan. Kaya halika na, dali. Wala na siya, di ba? At patay na kasama nung nanay niya at mga kamag-anak ko nasunog sa barko. Pwede ba, Nanay Mercy, huwag ka na magmaang-maangan pa? Ilabas niyo na si Vivian. Anong maang-maanga? Ano ba pinagsasabi mo? Eh kung yung nanay nga niya hindi kinaya, hindi naligtas eh, siya pa. At hanggang ngayon hindi pa nakikita ang bangkay nila, di ba? Malamang Vivian? kinain na ng mga pating. Vivian, Kasama anak. ng iba pang mga Anak, namatay andito sa na yung pahela. tatay. Lumabas Tumigil ka ka dyan. nga. Ano Vivian, ba anak. pinagsasabi mo? Punto ka nga, ano ka ba? Anong pinagpipilitan mo? Wala nga, di ba? Wala na. Nanay Patay Mercy, na. hindi ako pumunta dito para mag-away. Oh, Pero maghahalo talaga ang balat sa tinalupan kapag hindi niyo nilabas sa akin si Vivian. Ang dami. wala naman ako ilalabas. Yan, anak. Ano ka ba? Bastos ka. Anak! Wala kang modo. Dire-diretso ka. Vivian! Ang bastos mo, dire-diretso ka sa loob ng pamamahay ko. Ano? Anak! Hindi ka pa titigil. Anak, andito ka ba? Vivian, dito na yung tatay. O ano? Di ba wala nga eh? Ano ba pinagpipilitan mo? Ano bang hindi mo maintindihan? Mismong si Ate Paz na nagsabi sa akin na hindi kasama ni Inday si Vivian nung lumubog ang barko. Tapos sabi niya sa akin, ha? May sakit si Vivian kaya hindi siya nakasama. Vivian! Naniwala ka doon? Anong alam no? Anak! Puro kasi nungalingan lang sinasabi noon. Anak, andito na yung tatay. Tara na! Umuwi na tayo! Kahit nandito ka, wala na nga eh. Patay nga. Ano ba hindi mo maintindihan? Ha? Pinagpipilitan mo, wala na nga. Kapag napatunayan ko na itinatago mo sa akin yung anak ko, ha? Kakasuhan kita. Mabubulo ka sa kulungan. Tandaan mo yan. Mauna ka mabubulok dahil sa pag-iisip mo! Ikaw talaga, dinamay mo pa sa kamalasan ng buhay mo ang anak ko! Ha? Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito, huwag ka nang magpapakita sa akin dahil mula ngayon, hindi ka na parte ng pamilyang ito! Wala akong pakialam. Mabubulo ka sa kulungan! Lumayas ka! Bastos ka! Bastos na to! Gusto mo sabi? Papaya. Sorry, ate. Ha? Ha? Nakailang balik si Angkor sa Leyte para hanapin si Vivian. Ayon sa mga kamag-anak ng nasawi niyang asawa, itinakas at itinago na ni Mercy si Vivian at hindi nila alam kung saan ito lumipat. Dahil dito, lalong nalubog si Angkor sa depresyon at nalugi rin ang kabuhayan niya sa bukid.
Tay! Andiyan na po pala kayo. Tara na po, Tay. Kumain na po tayo. Tara na po. Tay, tara na. Habang mainit pa yung sabaw. Naku, Nagluto po si nanay ng paborito niyo pong sinigang na bangus sa bayabas. Upo na po kayo, Tay. Halika na. Talaga, tara na. Ha? Tara na. Ay, Upo kayo, lalim Tay. yung pagkain. Tara. Sipag-sipag po talaga ng tatay ko. Tay, alam niyo po, pag naging teacher po ako balang araw, talagaan po kayo ni nanay. Talaga? Hindi ko po kayo pababayaan. Ang swerte-swerte naman namin sa inyo tatay mo, anak. Opo, Nay. Kasi mahal na mahal ko po kayo. At syempre, mahal na mahal ko rin po kayo, Tay. Tara, kain na tayo. Sige, Tay. Happy birthday, Vivian! Happy birthday, anak! Salamat po! Anak, pasensya ka na kung yan lang yung nakayanan ni tatay. Okay lang po, Tay. Pasensya ka na talaga, ha? Happy birthday! Grabe. Para to sa pinakamamahal kong anak. Tingnan nga natin. Ang ganda, bagay na bagay sa'yo. Ha? Mabagay na bagay sa anak. Salamat po, Tay. Welcome. Wala. Hindi na po ba talaga ako inanak ni tatay? Ilang telegrama na pinadala ko sa tatay mo na dito na tayo nakatira. Pero hindi niya nagawang dalawin ka o kamustahin man lang. Ngayong wala na si nanay, tayong dalawa na lang ang magkakampi. Pinalimutan ka na ng tatay mo. Kaya kalimutan mo na rin siya. Makalipas
Makalipas ang ilang taon, nakilala niya ang biyudang si Victoria. Muling tumibok ang puso ni Angkor at bumuo sila ng sarili nilang pamilya. Pero sa kabila nito, hindi pa rin namamatay ang pag-asa sa puso ni Angkor na muli niyang makakapiling ang kanyang nawawalang anak. Uy! Ito na po. Sabi ko na dahan-dahan Okay lang po, Tay. Tay, parang pawis na po kayo. Oo bigat nung dinadala ko tsaka mainit anak Pero okay lang si tatay. Ayos Kaya na pa ako. po, Tay? Kayang-kaya. Sige po. Lechong manok. Salamat. Pengi pong manok. Oh, sandi lang. Ayos mo na Anak, manok, anak. Tay. Dapat gulay. Okay, gulay sa'yo. Patatas. Papatigim ko. Papatigim ni tatay sa'yo ito. Ayan, anak. Oh. Masarap yan. Baka maputol tayong puno. Hindi mo putol yan. Matibay yan. Parang ikaw yan. Matibay ang loob. Mahal, sa susunod na pagpunta mo sa Tacloban, sasamahan na kita, ha? Sana mahanap mo na yung anak mo. Sana nga. Walang taon na rin ako hindi natatahimik Gusto ko lang kumawala dun sa takot. Sa pag-alala. At sa sama ng loob ko dun sa binan ko. At yung mga kasabot niya para ilayo anak ko sa akin. Miss na miss ko na yung anak ko, kaya ako. Iba't iba ang kulay, kay rami ng mga landas na dapat tahakin. Kung minsan tao'y nasa ibabaw, ngunit pag-ikot ng Amor, mahal. May naghahanap sa'yo. punta sa ilalim. Nandito lang ako. Good afternoon po. Kayo po ba si Mang Angkor? Ako nga yun. Bakit? Anong kailangan mo? Gusto po kasi kayo makausap ng pinsan ko. Hindi ka muna sa taas. Sige. Vivian? Anak, salamat sa Diyos. Salamat, nakabalik ka na. Laki-laki mo na, oh. Dalagang-dalaga ka na. Tapos tingnan mo, oh. Kamukha mo yung nanay mo. Anak? Kamusta ka na? Masaya po. Masaya po tayo. Sabi po sa akin ni Lola, nag-asawa na po kayo at may iba na kayong pamilya. Paano kayo nakakatulog ng mahimbing, Tay? Hindi man lang po ba kayo na konsensya? Tay! Tay, 8 taon ko po kayong hinintay para balikan niyo po ako pero hindi na po kayo nagpakita eh. Pinabayaan niyo po ako. Anak, hindi. Hindi kita pinabayaan. Kahit kailan.
Hindi kita kinalimutan. Nak, binalikan kita. Halos nabaliw na nga ako kakahanap sa'yo eh. Pero nilayo ka sa akin ng lola mo. Nilason niya yung isip mo. Para magalit ka sa akin. Para hindi mo na ako hanapin pa. Nak, lulod si tatay. Lulod ako. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa lahat ng sinasabi ko. Maniwala ka kay tatay. Nak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng tatay. Hanapin mo ang ibig. Kumapit ka sa aking kamay. At tayo'y manahali. Nandito lang ako para sa'yo. Sa mga tao, mga ama ng tahanan lalo na, na dumadanas ng ganyan na pang-aapi ng biyanan, ano maipapayo mo? Mahalin niyo yung pamilya niyo, huwag niyong hayaan mapalayo sa inyo. Alagaan ninyo mabuti. Sa isip mo ba kung hindi namatay si Inday, magkasama pa kayo ngayon, nagmamahalan pa rin kayo? Opo, kasi hindi sana siya makasama doon sa pagkalunod ng barko eh. Oo. Safety sana siya doon sa amin. Aha. At sa anak mo? Pag-igihin mo rin yung pamilya mo, mahalin mo rin. Mahalin mo yung mga anak mo, mahalin mo rin yung asawa mo, mahalin mo sila. Ang ganda naman ng payo mo, ha? Angkor, maraming salamat, ha? Maraming salamat po. Kagaya nating mga ina, natitiyak kong nasasabik din ang ating mga tatay sa ating pagmamahal. Ito man ay simpleng pagte-text o pagtawag para kamustahin ang kanilang kalagayan. Ang pagsasabi ng I love you o di kaya'y pagbibigay ng regalo para maipadama natin ang ating pasasalamat sa kanila. Sa lahat ng mga magigiting at mapagmahal na ama, ako ay saludo sa inyong pagsisikap at pagsasakripisyo para sa inyong pamilya. Ngayon, bukas at magpakailanman. Mami! Daddy, bakit niyo ginastos yung pang-tuition na binigyan ni Sir Stefan? Para po sa pag-aaral ko yun, hindi po para sa luho ninyo! Anong luho? Kailan pa naging luho ang bigas? Fight lang, laban lang. Kailan? Hanggat humihinga ka, tuloy ang kembot para sa pangarap mo. Kung hindi kami importante sa'yo, hindi ka rin kawalan sa amin. Sige na, kalimutan mo na lang na may pamilya ka. Meron po kami hindi pagkakaintindihan ng mami at daddy ko. Pero para sa mga kapatid ko, gagawin ko lahat.